I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap pakarating sa mga isla at liblib na komunidad. Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabit ko. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sani, 172 na yung nakakabit. Wow. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Oh, 'di ba? Oh, ano ngayon? See, guys, ang Pangulo, overall, ano siya guys, overall, tawag dito, ang kanyang pagiging Pangulo, lahat talaga, napapansin niya nabibigyan talaga niya ng solusyon. Siyempre, mahalaga talaga yung education. Tingnan nyo naman yan, naku, talaga naman, cowboy talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Yan po yan sa Ubando, Bulacan. Talaga namang pinuntahan niya. Kahit sabihin mo, yung parang estero yun, Pero hindi niya iniinda yun. Ganon dapat ang mga Pangulo na tulad niya. Na talagang bumaba Yun ang isa sa pinakagusto ko kaya sa kanya. At kung nakikita niyo mga kababayan, yung mga sekretary niya, grabe din, sobrang hardworking. Sekretary Angara. Sana nga, sabi ko nga before, yung kapanalo ni Pangulong Marcos Jr. ng pagkapangulo ng Pilipinas, sana kako inassign niya na lang si Secretary Angara bilang DepEd nung panahon na yun. Di ang lawak na sana ng pagbabago ng education sector, guys, no? Kaso lang nung si Sara Duterte ang umupo, naloka ako. Sa mga nabasa ko, biro mo, magde-deliver sila ng pagkain, kinabukasan, expired na. Tapos yung mga laptop, nakatambak doon sa warehouse, panahon pa ng papa niya, hindi man lang dinistribute. My gosh, hanggang naabutan ni Secretary Angara, yung mga laptop na yon after a month lang, guys, talagang dinistribute niya. Oo, ang bilis talaga ng kilos ni Secretary Angara. So, I think, sa mga ganyan talaga, sa mga ganyan na yung mga ganyan na pamumuno sa isang sectors, dapat talaga yung i-assign mo yung very experienceable siya. Ibig sabihin, dapat yung mga ina-assign diyan, yung talagang bihasa sa pamumuno.
tulad ni Secretary Angara, like Secretary ng DPWH, Secretary ng Secretary Dizon. Talagang grabe yung ano nila pag hardworking nila talaga. Aba, mga kababayan, natural lang na masipag ang mga sekretary niya kasi nga mismo ang Pangulo ng Pilipinas ay napakasipag. Siguro naman talaga nakikita itong mga sekretary nito, sekretary niya na, nakakaya naman sa Pangulo. Siya very hardworking tapos kami pakuyakoy lang. Aba, 'di ba guys? Dapat pantayan nila 'yun na mas higit pa. Nakamonitor ang Pangulo, 'di ba? Tulad niyang Zamboanga. Basilan, alam natin ang Basilan medyo hirap na hirap, guys. Pero look at that naman, 'di ba? Sa Zamboanga o Bando, walang-wala silang ganyan mga internet connection. Kawawang-kawawa sila. Hirap na hirap kaya yung mga estudyante. Sabi ko nga, kung ganito klase ang mindset ng isang Pangulo, my gosh, siguro naman pwede natin i-extend ang kanyang termino. Very hands-on siya. Lahat nakikita ang problema. Alam nyo guys, no, sa totoo lang, 6 years ng kanyang termino, napakaiksi po yun. Kulang na kulang. Marami pa siyang gustong tatapusin, aayusin na problema ng bansa. Kaya sabi ko, I hope ang Panginoon mabigyan siya ng chance for another terms. I don't know what way, no? Kasi po wala po sa batas natin yung re-electionist ang isang pangulo. Wala kumbaga tinanggal na 'di ba? Tinanggal, binago yung batas natin no 1987 Constitution Pero I think sabi po ng iba na dati mayroon daw gano'n na batas. Kaso lang tinanggal. Correct me if I'm wrong guys, no? So I hope no, kung hindi man ma-re-elect ang Pangulo, gawin na lang siyang Prime Minister. Ay nako, super duper the best talaga. Tingnan nyo yung sinasabi ko yung estero. Sana sayang yung kanyang skills. Guys, medyo bata pa ang Pangulo. Kayang-kanya pa niya magtrabaho kahit yan. Kahit 2 terms pa. Totoo yun. Tingnan nyo, di ba ang saya-saya? Paano nyo ngayon sasabihin na mag-resign ng Pangulo? Kung ganito naman kasipag ang isang pinuno. Hindi po papayag ang taong bayan. Yan ang pakatandaan nyo mga dilis. Never at never mangyayari yan. Pag ginawa nyo yan na pilitan ng tanggalin ng Pangulo, nako, magkagulo ang Pilipinas, maniwala kayo sa akin talaga. Kasi tingnan nyo naman guys, kung gaano ka galing ang Pangulong mamuno. Taliwas doon sa sinasabi ng mga DDS na wala daw nagawa ang Pangulo kaysa magulo ang Pilipinas. My gosh, sino ba ang nanggugulo? Di ba mga DDS lang? Ito, Duterte. Sila naman ang punot dulo ng kaguluhan dito ngayon sa bansa na ito Huwag yung sabihin hindi. Sa Senado pa lang, sino po ang punot dulo ng kaguluhan? Ayun. 'Di ba? Alam nyo 'yan. So, ayun guys, no? At siyempre saludo talo sa ating mahal na Pangulo and thank you po sa napakagaling na pamumuno nyo and of course yung mga sekretary niya talaga. Sobrang masipag. So, yun guys ang aking pinaka-latest update. Maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga So, yun mga kababayan, don't forget to... So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow my likes. Don't forget to hit the button para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Okay, there's more. Bye, and babus. God bless Philippines. Bye, everyone. There's more.